Duterte. Duterte. General, wow! May bomba na nahanap. Ano? Tinakpan pala yung Tulyahan River na... Meron po tayo nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. I think it was if it was a victory, I wouldn't say it was a victory for the Supreme Court. I would say it was a victory for the rule of law. Ayan na nga, di ba? So, pag-usapan natin itong matinding sinabi nitong si Claire Castro na nakakalap lang siya ng mga impormasyon na hindi siya sigurado na yun pala ay fake news. Ayan katuloy, Claire. Mamaya pag-usapan natin yan kung paano po pinahiya nitong si VP Sara itong attack dog Claire Castro na ito, okay, sa kanyang pagpapakalat ng fake news. At ito pag-usapan rin natin itong si Percy, no, itong akbayan na ngiwi, nakita ito sa mall at merong naka-video. Tapos sinabihang Duterte. Duterte. Yan ang napala sa inyo, di ba? Yan ang napala sa inyo kasi banat lang kayo ng banat ng mga Duterte para lang sa pansariling interest ninyo, di ba? Na hindi nyo na inisip yung bayan natin, okay? Ipapakita natin yung video na yan. Ito ring si Ramon Ang. Kilala natin ito si Ramon Ang na ito yung mga tumutulong sa gobyerno dati, no, sa administrasyong Duterte, pati naman siguro ngayon, no, ano ang advokasya nitong si Ramon Ang ay natuklasan niya ang problema sa baha dyan sa Maynila, at hindi pala Dolomite Beach ang dahilan dyan kaya bumaha. Ipinakita na doon sa drone ang problema at may ebidensya itong si Ramon Ang. Okay, mamaya ipapakita natin yan at pakikinggan natin si Ramon Ang. Okay? At heto, pakikinggan natin ang at last, no, nagpakita na itong si Vice President Inday Sara Duterte at ipapakita natin ang kanyang full interview na sinagot niya ang mga issues patungkol po sa politika. Okay? At ito pong defense team ni Vice President Inday Sara Duterte ay nagsalita na rin sa resulta ng pag-archive ng impeachment trial dyan sa Senado. At nagko-comment na rin sila patungkol sa pagbasura ng Supreme Court itong impeachment trial ni VP Sara. Okay? So, marami po tayong video ngayon na ipapakita, guys, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para, guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also, guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, unahin muna natin itong video nitong si Percy Akbayan, di ba? At least alam mo dito, Percy, sa video na ito na marami pong supporters si Tatay Digong naggalit sa inyo. Ito, pero hindi naman siya binastos dito, tingnan niyo ang video. Play. Duterte. Duterte. Duterte, Duterte, Duterte,
Duterte. Duterte. Okay. Yun po yung video na yun. Ha? Ano bang ibig sabihin dito? Di ba? Eh sa akin lang naman, ito itong si Percy, siguro, kung anong mall ito, duda ko dito, ano siguro ito? Robinson's Mall Galleria siguro ito, no? Sa tingin ko. Alam nyo naman na nakapalibot, sobrang dami po ang supporters ng mga Duterte. At siguro nakita siya in public, so sinabihan siyang Duterte. Duda ako rito, itong nag-video na ito, at sinigaw, hindi naman pambabastos kasi sinigawan lang naman siya ng medyo kalma lang, Duterte. Duterte. Ito yung mapapala mo, Percy, ikaw, Percy Ngiwi Akbayan. Ito yung mapapala mo. Kasi, nakikita kasi ng taong bayan na kayo, tira lang kayo ng tira sa mga Duterte. Sa pansarili ninyong interes. Hindi nyo na inisip ang buong sambayan ng Pilipino, bakit si former President Duterte ang kanilang gusto. Kami, sa totoo lang, ako nakasuporta ako kay Tatay Digong. Nung panahon ay presidente siya hanggang ngayon kasi naniniwala ako sa kanyang advocacy, si Tatay Digong. Okay? At marami siyang nagawa. Kayo, no? Alam naman namin yung ipinaglalaban ninyo. Kilala naman namin kayo. Gusto nyo lang ma-impeach si VP Sara at makulong si Tatay Digong para wala nang sagabal sa inyo sa politika. Yun lang naman ang layunin ninyo, ma-erase ang mga Duterte. Hindi nyo na inisip ang bayan natin kung uunlad ito. Alam naman natin na ang mga Duterte lamang po ang makapaglinis dito sa mga kabalastugan na ginagawa ng gobyerno natin. Pati nga ngayon, na wala na si Duterte, iba na yung presidente natin, tingnan nyo kung gaano kalaganap ang korupsyon. So yun lang naman. At least, alam mo, Percy Akbayan Ngiwi, na kung lalakad-lakad ka kung sa kahit saan, ikinahihiya ka ng taong bayan, di ba? Yun lang naman. Punta tayo dito kay Ramon Ang, no? Dito inexplain kasi marami namang nagsasabi na especially itong mga bobo na mga politicians, especially dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, ang binibintangan nila ngayon ay yung Dolomite Beach raw ang dahilan kaya bumaha. Wala naman kayong proof. Wala naman kayong ebidensya, kahit video na lang. Pero etong si Ramon Ang, hindi siya namimintang. He wants proof. So, dinidrone nila. Ngayon, dito sa video na ito, i-explain ni Ramon Ang kung ano yung dahilan bakit bumaha dyan sa Maynila. Heto, Ramon Ang, pasok. Tubig. Ang main drainage ng buong Quezon City, Valenzuela, Nabotas, Malabon, Obando, Tulyahan River. Isa lang yun. At meron kumapa. Dinron. Wow! May bomba na nahanap. Tinakpan pala yung Tulyahan River ng ilog. Nilagyan, ito yung ilog. Nilagyan mo na ng sheet pile. Yun ang dahilan. Tapos tinayuan. Ginawang parang karsada. Ginawang housing. Tapos tinayuan ng eskwela doon sa paliko. Paano dadaan ni tubig? Yan si Isko Moreno. Nung tinawag sa akin nung nagdodrone, hindi ka ako totoo yan, bawal yan. Oo, totoo yan. Oy, kunan nyo ng ebidensya, video nyo. Niliparan ng helicopter kahapon. May kompletong video yan. More than 1 kilometer na tinakpan. Pareha, hindi 10 meters ha. More than 1 kilometer na tinakpan at niliitan yung Tulyahan River. Nakalimutan nila yung Tulyahan River. Ito yung drainage ng La Mesa Dam.
Pag may bagyo, nagre-release ng tubig, isa lang ho labasan niya papuntang Manila Bay, Tulyahan River. O di nahanap yung problema. Di ba? Kailangan natin ebidensya at proof. Meron tayo ngayon, mamaya, papakita sa inyo at bibigyan ko kayo ng mapa. Diba? Iba yung kwento kutsero, iba yung may mapa, tsaka Correct, di ba? Yun yung yun yung tama. Hindi ka mamimintang na, Dolomite Beach yung dahilan kaya bumaha. It's very obvious na pamumuliti ka. Bakit mo i-blame yung Dolomite Beach? Kasi, sampal yan sa inyo dyan sa Maynila, kayong mga congressman dyan. Ilang taon ang nagdaan bago yan nalinis pagdating lamang ni Duterte at ni Isko Moreno. Buti nga, nagtandem pa. Si Isko Moreno ang mayor, si Tatay Digong ang presidente. Hindi malinis yung Manila Bay, 'di ba? Na Dolomite Beach pa na yan ang ikinaiinggita ng lahat ng mga kalaban sa politika. Biniblame nila ngayon yan. Heto, sampal ito. Ito hindi na-blame itong si Ramon Ang, kundi nagpapakita ng resibo. Pinakita yan ha. May follow-up dito. Titingnan ko ito, i-research ko to para matingnan natin ha. Kasi may drone shot silang ebidensya. At sinabi nila, nakita doon ang problema kung saan nagbara yung tubig. Okay? Na may housing pala na itinayo doon na yun yung dahilan na bumaha. Okay? I cannot give you the full details about this, but ipapakita natin ito soon. Okay? Na, ayan, nakita yung problema sa drone. Hindi tayo, yung kagaya ng ibang mga kongresista dyan, mga kritisismo ni Tambaluslos dyan, na turo lang ng turo kung sino ang may kasalanan sa baha without even scientifically giving an explanation kung ano ang cause, bakit Dolomite ang dahilan sa baha. Eto, may ebidensya. Pahiya sila dito. Pahiya sila dito kay ni Ramon Ang. Okay? So at least now malinaw na hindi Dolomite ang dahilan sa baha na yan. Okay? Heto, panoorin natin itong si Castro kung paano pinahiya ni VP Sara. Castro, ano ka ngayon? Sa mga fake news mo, ikaw pa yung nagsasabi na kontra kayong fake news, pero kayo yung mga fake news, kayong mga bobo kayo. Ito, panoorin natin paano pinahiya ni VP Sara itong attack dog. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait. Yan ang problema sa iyo. Kasi hearsay, pinapatulan mo. Hearsay ito eh. Meron daw. At hindi ka dapat magsalita sa media ng ganyan kasi ikaw ay Presidential Communication Officer. Kung ano ang lalabas sa bibig mo, mahalaga yan. Sa bagay, wala namang naniniwala sa inyo, di useless ka rin. Di ba? Nagpapakalat kasi siya na may narinig raw siyang chismis na pumuntang Kuwait itong si VP Sara. Ito yung risk back ni VP Sara dyan. No? Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news. Correct. And misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya. Giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung ayos lang, pumunta ka daw allegedly, pumunta ka daw Kuwait ng travel authority. Okay, so alleged lang ni siya, ma'am, no? Wala tay video recording. Tingnan niyo si VP Sara magtanong. Sinisigurado niya kung saan galing. Totoo bang? Kasi hindi niya nakita itong video ni Castro. So hindi muna siya atat na banata niya kaagad itong si Castro dahil sinabi ni Castro na nasa Kuwait, bla bla bla. Sinisiguro niya
tinanong niya ang reporter na nagtanong sa kanya, legit ba itong sinabi ni Castro? Bago siya sumagot. Ito yung sagot. Statement at all nagikan yun sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Ha? Pahiya ka ngayon, Castro. Sinabi ni VP Sara na hindi siya pumunta ng Kuwait nang walang travel authority. So, pahiya ka ngayon. Kasi yung utak mo kasi, Castro, pamumuliti ka at atakdog ka lang talaga. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, kahapon. So, sinabi ni VP Sara, sa daming korupsyon na nangyari dito sa Administrasyong Marcos, nililihis ang trabaho ni Castro ay ililihis ang publiko sa usaping palpak ang gobyernong Marcos. Ililihis niya by siraan ng siraan si VP Sara at magtayo ng fake news. Kakahiya ka, Castro. Wala ka na talaga. Kita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis. Gumawa ka na naman ng kwento, Castro. Hindi, anong tawag sa'yo? Atakdog. Nakakahiya ka. PCO ka, Presidential Communication Officer. Sinabihan ka ng Vice Presidente na gumagawa ka ng kwento. Nakakahiya ka, Castro. Ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention. Para ang taong bayan, si VP Sara talaga, pumunta ng Kuwait without travel authority. Siya na naman ang pag-uusapan para makalimutan ng taong bayan na corruption dito sa Administrasyon Marcos, diyan sa Kongreso, yung sinabi ni Bongbong Marcos na ghost project na imbestigahan itong flood control sa nangyari ni First Lady Liza Araneta Marcos diyan sa Tantoco para makalimutan lahat ang mga kabalastugan nila. 'Di ba? Dito nila idiin ng idiin ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ilan na naman trabaho nila? Paninira? Sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Political is scapegoating. Kaya hindi nagkulang ang Administrasyong Marcos na kinuha si Claire Castro. Talagang deserve ni Castro ang corona. Deserve ni Castro ang corona, pero sorry to say, wala nang naniniwala dyan. Pero nakuha ni Castro ang nakuha ni Bongbong Marcos ang gusto niyang mangyari dito kay Castro. Di ba? Kasi kahit siraan pa ng siraan, kahit masira ang dignidad, credibility nitong si Castro, si Bongbong Marcos, anyway, hindi naman ako nagsabi niyan Yung attack dog ko naman Ganon yun, di ba? Kung si VP Sara ay papatol dito kay Castro, no? Yan ang ikinagusto ng administrasyon. Yan ang gusto niya. Paano? Ang taong bayan, alam ng taong bayan na ganyan yung trabaho ni Castro Di na tayo dyan. Heto ngayon, panoorin natin ang buong interview ni VP Sara patungkol sa mga issues. Okay, VP Sara, pasok.
ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng articles of impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang role sa ato ang Senate of the Philippines dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something na you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint. Isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before, VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, last na lang on my part. Ngayon magito si Senator Alan Peter Cayetano kung napolitika siya, pildiho na lang unta ka sa 2028 dili na iagi sa mga ingunan impeachment. Kung gusto gid kaniya ipa-impeach kailang iagi na lang daw sa pag pildiho na lang daw ka sa 2028 presidential election. Well yes, ang ato ang mga Actually tama si Alan Peter Cayetano doon ha. Bakit nyo idadaan pa sa impeachment, 'di ba? Kung kaya nyong makipaglaban kay VP Sara at may paninindigan kayo sa paniniwala nyo sa politika, sa inyong mga advocacy, labanan nyo ng patas itong si VP Sara. Labanan nyo. Talunin nyo sa eleksyon. Hindi yung puro impeachment. Kakahiya kayo. Senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Thank you. Next, we have Bril. Wala si Bril. Next, si Miss Ruth. Guys, it was reported na Pwede na to niya siya i-anak, ma'am. pumunta ka daw ng Kuwait without travel authority. Anong totoo doon, Vice? Sorry, ma'am. Niyato daw ko og Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Si Attack Dog Castro. Niyato daw. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung nabayos na pumunta ka daw allegedly. Pumunta ka daw Kuwait without travel authority. Okay, so alleged lang ni siya, ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Lumabas mo na po. Nagikan yun sa iya, ha? And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga. Remember ha,
there is no truth at all sa mga sinasabi ng attack dog na yan. Di ba? Castro! He had to cooperate without a travel authority. Yeah. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao. Actually, si Castro at itong administrasyong Marcos, mahilig sila dyan. Yung harap-harapan na yung issue sa kanila, ililihis nila ang issue sa ibang usapan. Mahilig sila dyan. Yung administrasyon na yan, uy, ano ba yung bibig ni Bibi Sara? Matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Di ba? Yes, ma'am, Miss Maya. VP, may hapon. VP, I think si Senator Cheese, pansayahan na speech mo siya na you either, is it parang ipano lang natin ang Constitution or you just hate the Dutertes? What was your take on it? Well, I am not surprised sa declaration ni Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga individuals, no? Tungod lang because they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos loyalists. And kalaban nila ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte. By deduction, kalaban nila ako. So, murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte and then we are anti-Duterte all the way. So, I am not surprised nga na ay statements na ingana because makita nato na sa kasi ikaw kasi yung ikinatakot nila na mapresidente ka sa 2028. Madam VP, kasi malakas ka sa amin sa taong bayan. Wala na sila. Ato ang ubang kaigsuunang Pilipino. Last na lang, VP. After the pag-archive sa impeachment, unsa ang next for the from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Well, padayon lang gyapon mi sa amo ang trabaho, wala man miniundang, no. Sorry, magtagalog na lang ko kay para magamit ninyo siya. Sorry. Sabon nato tanan again. So, patuloy pa rin. Kasi nagbisaya siya so kailangan niyang ulitin magtagalog para maintindihan ng buong bansa. Kami sa pagtatrabaho namin, hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Thank you. Boys, kumusta sa President? Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita nako, he was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutana kung ano, na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo
yung kaso sa Supreme Court. Malinaw yun ha. Mr. President, no? Nanaig talaga yung katotohanan dyan. Dunay kung imong manggono ng gawas nga ningon daw si PRRD nga buot niya nga babalik ko na lang po daw sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Is there any truth to that? Wala ko'y personal knowledge sa Nandyan naman yung mga chismis na yan. Pag-awayin si Attorney Roque at si Kaufman, enough na yung mga chismis na yan. Anak nga istorya ni President Duterte. How about yung pagbabawal kay Ms. Hanelet, VP, na maka-visit daw sa ICC? Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Ms. Hanelet Abancenio. Thank you. Thank you, VP. Salamat. Okay, so yun po ang full interview ni VP Sara ha, sa usapin na hindi makapasok si Ma'am Hanelet, wala pa siyang information doon, okay? So punta tayo dito sa defense team ni VP Sara kung ano ang kanilang opinion patungkol po sa Supreme Court na ibinasura itong impeachment trial at na-archive na ito sa Senado. Okay? Heto po ang defense team lawyer ni VP Sara. Decision to archive the case with regard to securing a total victory for the Vice President in this impeachment saga. Well, when we talk about how significant it is, it's actually significant in a way na nakita natin na sumunod yung Senado, no, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Alam naman nating lahat, lalo na kami mga abogado, na ang Korte Suprema yung final arbiter. Correct. Especially in terms of interpretations of constitutional proof. Pero ang mga bobo kasi attorney, itong mga boba, mga dilawan, hindi makaintindi niyan. Boba provisions. So, nakita naman natin na sumunod. But for the defense team, syempre sa atin, as we said last night, we acknowledge the decision of the Senate to adhere to the decision of the Grabe, no? Napapansin ko sa kanila, kalma lang talaga sila, no? Hindi mo talaga makikita na, nanalo kami. Kaya tingnan mo na nga, na yung Supreme Court, panig sa amin. Yung Senado, panig sa amin. Hindi mo makikita na ganyan ang defense team ni VP Sara. Sabi nila, wala. Normal lang kami. Hindi pa rin namin, naghahanda pa rin kami kasi in case kung matuloy itong impeachment trial na ito, ay haharapin namin. Di ba? Kaya mga humble yung defense team ni VP Sara. Supreme Court or to the Supreme Court ruling and to archive the articles of impeachment. But yung trabaho kasi natin does not end there. As you know, a motion for reconsideration was filed by the House of Representatives through the Office of the Solicitor General. So tayo, we are really focused now on finalizing our comment and submitting that comment within the 10-day period given to us. Before we talk about the comment, did you heave a sigh of relief last night? Well, not really naman na sigh of relief, no? Because, syempre, ito naman, it's about the Senate proceedings, or even the impeachment court proceedings, and how the Senate reacted to the Supreme Court decision. So, as far as the defense is concerned, we have always shied away from commenting on the internal procedures of the Senate. Kami, we won't say, like you mentioned the word victory. I don't think victory is the proper term at this point because there is still something pending with the Supreme Court and we are now preparing to answer that. What then would be a better term? I think it was if it was a victory, I wouldn't say it was a victory for the Supreme Court. I would say it was a victory for the rule of law because as you saw, the Senate abided by and adhered to the decision of the Supreme Court, which it specifically said na immediate. Which is proud ang mga lawyers dito sa nangyari na ito kasi po nasunod talaga ang ruling. Okay? Hindi po talagang bigyan natin ng respeto ang Supreme Court. It's not a victory on the side ni VP Sara. It's not a victory on the side of the House of Representatives. Kasi pending pang lahat ng ito. Di ba? Pero alam natin na obviously mababasura na talaga yan ng Supreme Court kasi unanimous decision. But ang kanila,
sa mga lawyers is proud tayo na nananaig pa rin ang rule of law. Executory yung decision niya. Would it be fair to say that this would have an impact with regard to the decision of the Supreme Court? What do you mean? Which the Senate deciding to archive the case of the Vice President, do you think that would have any significant effect on this decision of the Supreme Court? Not really. I think the Supreme Court basically already said what it wanted to say. It said na immediately executory decision niya, not just once but twice. The second time around was with the press release, even after the MR was filed. So I wouldn't really know much about the impact, no, in terms of how it impacted the Supreme Court decision. So it's really more of the Senate adhering to the Supreme Court, and that is the way our legal system works, hindi ba? That the Supreme Court is the final arbiter, and they have the authority under Article 8, Section 1 to determine if there was grave abuse of discretion on the part of other branches of government or government offices. So basically, they decided, and it affirmed our position na from the get-go kasi yan ang sinasabi namin na unconstitutional talaga yung naging proseso. Kaya unconstitutional yung itong fourth impeachment complaint that was eventually transmitted as the articles of impeachment. So it affirmed our position, and right now, like I said, hindi pa tapos. So we're still there. We're still drafting our comment, and we'll see how it goes. Sir, speaking of you're in the process. Diba? Kung kahit anong mangyari, naghahanda pa rin sila. In the thick of things of drafting a comment, how would the Senate's decision, or what adjustments would actually be made with regard to those comments following the Senate's decision? Wala naman, to be honest. Although I have to say that we monitored, not just me, no, the entire defense team monitored the proceedings yesterday afternoon from 3 o'clock to I think around 9 o'clock, and we have to say that there were very interesting points raised by various senators, no? Not just those especially si Marcoleta aligned with our position, of course, kahit dun sa hindi. That's why parati natin sinasabi, kinagalang natin ang lahat. So what's its effect? Nothing really, because na-file na naman yung motion for reconsideration before the proceedings yesterday. So nakalatag na yung mga arguments ng House of Representatives. So ang ginagawa natin ngayon, hinihimay na natin yung mga arguments nila to ensure that we are able to respond to each and every one in our comment. I'm curious, which of the points raised in the Senate did you find quite interesting, or quite, you mentioned here very interesting points? Lahat, you know, because well, I wouldn't. Kasi actually, meron silang makukuha doon sa mga ideas ng mga sinabi ng mga lawyer senators doon, di ba? Cayetano, Marcoleta, at also rin sa mga nag-no na mga senators. Meron silang makukuha kung ano yung, pinakikinggan lahat ng mga opinion. So at least sila naman, meron na silang paghahanda kung paano nila ito sasagutin. Kung ito man ay pagdating ng panahon ay sila na ang pakikinggan, no, ng korte, meron na sila, handa na sila. Say na interesting would be imagine that one, that's the defense team of VP Sara. Na ang tanong, may ganito bang defense team yung presidente natin? Pikat mo, wala kang ganyan kagaling. Kaya tama yung sinabi ni VP Sara, si Bongbong Marcos, hindi yan marunong. Yung narinig kasi natin sa media the past few days, yung mga commentaries that we all respect, but including yung operative fact, for example, yung mga sinasabi na may misinterpretation of facts, yung mga ganyang arguments na narinig natin, naglabasan kasi yan kahapon sa Senate. So we paid close attention kasi nga, no, we as a defense team and as lawyers, ginagalang naman natin yung point of views whether aligned sa atin o hindi. And so we observed those opinions, and then pagdating naman dun sa MR, karamihan din kasi dun reflects what has been said in the media the past few days. So sa atin, we consider all these things when we draft our comment. Sir, would you say na after the Senate decision, your workload has somehow diminished or has somehow lightened? Not really, to be honest, because
Number one, as I've said, andyan pa kami sa comment, and it's not just me, no? It's really the entire defense team led by, of course, Attorney Sig Fortun, Attorney Narvasa, Attorney Sison, Attorney Pinluan, diba? So, and everyone in FNS or Fortun Narvasa. So, we really work as a team here. But secondly, marami pa kasing ibang kaso aside from this impeachment na kinakaharap ang ating Vice Presidente. For one, we are dealing with a complaint that was filed before the DOJ. I think sometime in May, you saw us attend with the Vice President yung preliminary investigation. So, nandun pa tayo. And then, another one is the Ombudsman case. No? May na-issue na order ang ating Ombudsman asking us to file our counter affidavits, which we did. So, hindi pa natatapos yung trabaho talaga. Marami, aside from the impeachment, even if this is the main focus right now, there are other pending cases that we are dealing with. Okay, so yun po ang official statements ng defense team ni VP Sara. Okay? So, in conclusion, hindi pa naman victory para sa kanila, kundi ang inaatupag nila ngayon ay paghahanda. Kasi aabot rin sa panahon na sila ay magpresenta ng kanilang explanation. Oh, yan na. Ito na yung hinahanap lahat ng mga kalaban. Kasi ako, sa totoo lang ha, malinis sa tingin ko. Sobrang malinis po. Naniniwala po ako na walang corruption involved sa confidential funds si VP Sara. Pustahan pa tayo. Ikukumpara natin ang confidential funds ni VP Sara at dito sa confidential funds ni Bongbong Marcos. Pagpustahan pa tayo. Di ba? What do I mean? Mas confident akong malinis ginamit itong confidential funds ni VP Sara. Hindi ko sinabing si Bongbong Marcos hindi malinis ha. Mas confident ako na mas maipakita pa ni VP Sara ang transparency dito sa kanyang confidential funds compared dito sa kay Bongbong Marcos. Di ba? Yung confidential funds na yan, for security reasons yan. Ng ating mga presidente, vice president, yan ang hindi maintindihan ng, ay sa bagay, naiintindihan nila yan, pero ginagamit lang nila ito para siraan si VP Sara para hindi makatakbo sa 2028 kasi takot sila na Duterte na naman ang mamuno at mahinto itong mga corruption. Di ba? Ayan, narinig nyo lahat. So, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section ha, sa mga argumento nyo. Sabihin nyo. Tapos, re-replyan natin yan. Okay? At guys, do not forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam. Okay? At aware sila sa mga katotohanan. Di ba? Sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV, i-subscribe nyo na itong channel natin. Kasi libre lang ito. Wala naman itong bayad, di ba? Subscribe na, subscribe. Okay? Para updated kayo. So, ayan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!